Hi! Hello! Good afternoon, class! Good afternoon. You may all be seated. Thank you! Ayan, kumusta ba ang lahat? Class, na-miss ko kayo! Pero masaya ako ngayon dahil magkakasama ulit tayo! And this will be our last meeting, no? For the year 2025. At by the way, class, ako nga pala ulit si Teacher Novi Montoya. And I will be your teacher in SVEC, which stands for Elementary and High School Values Education Class. Ayan, SVEC, no, nandito kami ngayon para hindi lang basta magturo, no, ng mga lessons natin, kundi tulungan din kayo sa inyong character development. At syempre, itong hawak ni teacher, no, ito yung magiging guidebook natin para matuto tayong mamuhay ng tama. Sige nga, sabay-sabay nga natin basahin. Living God's Way. Living God's way. Very good. Kasi class, lagi nating sinasabi, napakahalaga na ikaw at ako ay mamuhay ng tama kasi may Diyos na nakatingin sa iyo at sa akin. Balang araw ay haharap tayo at susulit sa Kanya. Kaya nga, napakaganda ng core values ng DepEd, no? So, alam ko na memorize yun na to, no? Sige nga, ulitin nga natin. Ano ba yung core values ng DepEd? Maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa, o di ba? Laging una ang maka-Diyos kasi yun ang magiging foundation natin sa lahat ng values na pag-aaralan natin sapagkat ang lahat ng ito ay nakabatay sa kanyang salita, ang Biblia. Kaya class, umaasa ako sa inyong full cooperation ngayon, ha? Malinaw ba? Alright, very good. O sige, bago tayo dumako sa pag-uusapan natin ngayon na tiyak lahat makaka-relate. Pero bago yan, quick reminder muna tayo sa classroom rules natin. Unang-una, kapag ito, nakita nyo, ganito si teacher. Kapag nagsasalita na si teacher, wala nang maingay. Class, tandaan nyo, meron lang tayo 35 minutes ngayon. Kaya lahat ng sasabihin at gagawin natin ay mahalaga. Naintindihan ba? Alright, so ibig sabihin nito, tumahimik. At ang pangalawa, umupo ng maayos. O patingin nga ulit ng upong maayos. O very good. At ang pangatlo, raise your hands. Itaas ang kamay kapag gustong sumagot. Hindi pwede na sabay-sabay. Kailangan patapusin mo na si teacher sa question bago tumaas ng kamay. At ang tatawagin ni teacher, yung mga tumataas lang ang kamay. Para hindi tayo magulo. Okay, itong pang-apat naman natin. Wala nang makikipagkwentuhan sa katabi. Dahil naniniwala si teacher, kaya kayo nandito para matuto. Tama ba? Okay, dahil malinaw na sa inyo ang ating classroom rules. Thank you sa cooperation ninyo, class, ha? Bago tayo dumako sa pag-uusapan natin ngayong hapon, magkaroon muna tayo ng quick recap sa last time na lesson natin. Sino ba nakaalala dito yung pinag-usapan natin last time? About sa story ni Jesus, yun, di ba? Natutulog siya sa bangka? O, sino nakaalala? Ano ba yung lesson natin last time? Di ba ito ay patungkol sa fear or faith? Oh, very good. At meron tayong acrostic para sa word na fear. O sige nga, gusto makita ni teacher. Raise your hand sa mga nakaalala nung nakaraan nating lesson. Sige nga, ano ulit yung mga points natin para dun sa word na fear? Sa ating letter F, ano yon? Faith in God's word. Ano ibig sabihin nito, class? Kapag nakakaramdam ka ng takot, magtiwala ka sa salita ng Diyos na hindi kanya iiwanan at hindi kanya pababayaan. Okay? At ano naman yung next letter natin sa fear? We have our F, faith in God's word. At ang pangalawa naman, enter in prayer. So, kagaya ng mga disciples ni Jesus, tinawag din nila si Jesus, di ba? Nung sila ay nakakaramdam ng takot, gano'n din sa buhay nating class, kapag nakakaramdam tayo ng takot, manalangin tayo. Naintindihan ba? Tawagin natin ang ating Panginoon at mararanasan natin yung kapayapaan na ibibigay niya sa atin. At pati yung mga takot natin ay papawiin din niya. Okay? So, ano nga ulit yung next natin? We have faith in God's word. Next, enter in prayer. Tapos, letter A, acknowledge His presence. Dapat mong maintindihan na hindi ka naman talaga iniwan ng ating Panginoon. Si Lord, kasama mo siya palagi. Lagi siya nandyan. Kahit sa mga oras na ito, katabi mo si Jesus. Kailangan mo lang talaga i-acknowledge yung kanyang presence. Naintindihan ba? And for our last letter, letter R, rely His strength.
Okay, aminin natin class, tayo mahina. Pero ang kapangyarihan ng ating Diyos ay limitless, no? Siya talaga ang pinagmumulan ng strength natin. Ang kakayahan ng tao ay limitado, pero ang kapangyarihan ng Diyos ay unlimited. Thank you. So, very good sa mga nakaalala. Parang last time, merong pinamemorize si teacher sa inyo. Sige nga, sino nakaalala? At diba, everyday meron tayong sinesend na word sa GC doon sa lesson natin about fear. O sige, sino nakaalala? Diba, sabi ni teacher, dapat memorize na natin to sa susunod nating pagkikita. O sino nakamemorize dito sa ating verse? Sabi dito sa Isaiah chapter 41 verse 10. O sige nga, sino nakamemorize? Ay, o sige nga, sabay-sabay nga natin basahin. Isaiah chapter 41 verse 10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Isaiah chapter 41 verse 10. Oh, very good yun sa nakamemorize ha. Very good yun sa nakaalala. Talagang napakaganda na na-refresh tayo sa ating Fear Acrostic lesson today. So ngayon, class, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan ngayon, nakaka-excite ito class. Meron munang tanong si teacher sa inyo. Class, ang tanong ni teacher, ano ba yung pinakahihintay nating ipinagdiriwang tuwing December? Okay, ano ba yung sineselebrate natin tuwing December? Sige nga, sino nakakaalam? Aba, mukhang maraming nakakaalam. Oh, very good. Yes, exactly. Pasko or Christmas ang sineselebrate natin ngayong month ng December. Alam niyo ba, class, may kwento ako sa inyo. Alam niyo ba na ang Pasko ay ang panahon kung kailan natin pinagdiriwang ang pagpunta ni Jesus dito sa mundo? Ang perpektong anak ng Diyos. Alam niyo, class, hindi naman talaga eksaktong December 25 na pumunta dito si Jesus sa mundo. Pero ang mahalaga, meron tayong isang araw na pinagdiriwang at naniniwala tayo na si Jesus nga ay pumunta dito sa mundo. Alam niyo ba, class, na iniwan niya ang kanyang kaharian, ang langit, ang maganda at perpekto niyang lugar para bumaba dito sa lupa? Bakit kaya ginawa yun ng Diyos, Sapagkat sinasabi sa Biblia, sa Romans chapter 3 verse 23, ang lahat ay nakagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, ikaw at ako ay makasalanan. At ano ba ang kasalanan, class? Ito ang iyong iniisip, ang iyong sinasabi, at iyong ginagawa na ayaw ng Diyos. At ang kasalanan na yan, class, ay dapat maparusahan. At ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, mapapahiwalay ka sa Diyos magpakailanman. At hindi ka karapat-dapat makasama ng Diyos sa langit dahil sa kasalanan na meron ka. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, sinasabi sa Biblia sa kanyang salita sa John chapter 3 verse 16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa labis na pagmamahal ng Diyos sa mundo, binigay niya si Jesus sa atin para bayaran ang ating mga kasalanan. So mula sa langit, so dito tayo, class, merong ipapakita si teacher sa inyo para masundan natin kung ano ba yung pinag-uusapan natin ngayon. So, mula sa langit, kung makikita nyo ito, mula sa langit, ito class, si Jesus ay bumaba dito sa mundo. Pero, hindi naman bastang sumulpot si Jesus Christ na boom! Andyan na agad siya. Siya ay pinanganak bilang isang sanggol sa sabsaban. Marahil, class, ang iba sa inyo ay pinanganak sa magagandang hospital, sa bahay, diba, sa mga clinic, or pinanganak sa palasyo. Meron bang pinanganak sa palasyo dito? Meron bang anak ng mga hari dito? O alam nyo ba, class, si Jesus, tandaan nyo to ha,
anak siya ng Diyos. Siya ay hari. Pero hindi siya pumunta dito sa mundo para maghari, kundi para mabayaran yung kaparusahan ng kasalanan ko at kasalanan mo. Pinili ni Jesus Class na maging mahirap upang tayo maging mayaman dahil sa kanyang biyaya. Siya ay pinanganak sa isang sabsaban, isang kulungan ng hayop. At pagkatapos nun si Jesus, siya ay lumaki at nagturo patungkol sa Diyos. Gumawa siya ng maraming himala, nagpapagaling siya ng may mga sakit. Pinakita niya yung perpektong buhay dito sa mundo na walang kasalanan. Pero siya ay hinuli ng mga sundalong Romano. Siya ay pinarusahan sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. Kaya si Jesus ang tumanggap ng kaparusahan na dapat sa iyo at sa akin. Class, ikaw dapat ang mapaparusahan at ako. Dapat ikaw yung ipako sa krus dahil sa kasalanan na meron ka Pero si Jesus, wala naman siyang ginawang kasalanan. Pero siya yung nagbayad ng parusa ng kasalanan na dapat sa iyo at dapat sa akin. Pero bakit nga ba ginawa ni Jesus yun? Dahil sinasabi sa Biblia, sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos Class sa iyo, kaya binigay niya si Jesus. At si Jesus lamang ang paraan para ikaw at ako ay mapatawad sa ating mga kasalanan. At ito ang good news, Class, dahil hindi na natiling patay ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw at siya ay nasa langit na ngayon kasama ng Diyos Ama. At ang sinasabi doon, kung sasampalataya ka sa Kanya, ibig sabihin, kung maniniwala ka ng buong puso mo, buong isip mo sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. Hindi lang dito sa lupa, kundi maging sa langit balang araw. Pero Class, ito ay isang seryosong desisyon. Sasagot ka ba ng yes? Na teacher, naniniwala ako sa Panginoong Jesus na siya lamang ang may kakayahang magbayad, magtubos sa akin ng parusa ng kasalanan ko. Yes, teacher, naniniwala ako na siya ay namatay sa krus at muling nabuhay para tubusin ako at bayaran ang aking mga kasalanan. Na yes, teacher, naniniwala ako ng buong puso ko at ng buong isip ko. Pero, kung ang sagot mo naman ay no, ayaw kong maniwala kay Jesus Christ, ayaw ko siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Tandaan mo, Class, pagkatapos sa buhay mo dito sa mundong ito, mararanasan mo ang parusa ng kasalanan na meron ka, na ikaw ay mahihiwalay sa Diyos ng habang buhay. At hindi mo na siya makikita at makakasama doon sa langit ng pawalang hanggan dahil sa kasalanan na meron ka. At tandaan natin to, Class, na ang Diyos ay nagbigay ng isang tagapagligtas sa atin at ito yung panahon kung saan pinagdiriwang natin ang Kapaskuhan. Kaya, Class, nung unang Pasko, mismong ang Diyos ang naglagay ng kauna-unahang bituin upang ipahayag yung pagsilang ng tagapagligtas sa ating lahat. At ito ay sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. At kung ikaw, Class, ang sagot mo ay yes. Na yes, teacher, naniniwala ako sa Panginoong Hesukristo. Naniwala ako sa ginawa niya sa krus. Palataya ako na patatawarin niya ako sa mga kasalanan ko, tatanggapin ko siya sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. At ako ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kung ang sagot mo, Class, ay yes, maaari ka bang pumikit, iyuko ang ulo, at sa mga oras na ito ay tatanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sasabayan niyo si teacher sa ating pagtanggap. Kaya ipikit ang mata, ibuka ang bibig. Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Panginoon, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan, na ako'y nangangailangan ng tagapagligtas. Kaya Panginoon,
Sa mga oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo po, Lord, ang aking buong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Amen! Sige nga, tingin na nga kay teacher. Palakpakan naman natin si Lord. Kayo ba ay sumabay kanina sa prayer ni teacher ng buong puso at tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo? Good news! Congratulations, class, dahil meron na kayong buhay na walang hanggan. May natutuhan ba sa story ni Jesus ngayon? O, sige nga. Ano ba yung pinagdiriwang natin tuwing December? Ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, bago tayo maghiwa-hiwalay, class, ipag-pray muna kayo ni teacher. At muli, ako pala si Teacher Novi, ang nag-iiwan at nagsasabi sa inyo, huwag kalimutang umiti sa Diyos ang papuri!